Meron akong explain sa inyo kung paano ba kikita dito sa mini rice mill machine natin, no? Bali, nung una, medyo mataas yung ginawa kong explanation dito. Ginawa kong 45 pesos per kilo ang bigas. So, sabi ng iba, medyo mataas. Medyo mataas pa yan. Baka kaya malaki ang computation mo. So, gawin na lang natin, ganito. Para lahat ng kapitbahay mo ay sa'yo na magpunta at sa'yo bumili ng bigas, syempre gagawin natin mas mura. So, yung 45, ibaba natin yan ng todo. Ito, explain ko sa inyo ha. So, paano kikita sa new all-in-one mini rice mill machine with grinder? Halimbawa na lang na mayroon kang 200 kilo na palay. Wala kang palayan, pero bibilin mo to, yung 200 kilo na palay. So, machine lang ang puhunan mo. At saka, syempre, yung palay na 200 kilos to start, no? So, kung bibili ka ng 200 kilo na palay, sa 18 pesos per kilo, ito ang gagastusin mo. Pagbili ng dried palay, 200 kilo, multiply mo sa 18 pesos, ay 3,600 pesos. Syempre, gagamit ka ng kuryente, nilagay na lang natin sa 1 hour, no, na 25 pesos itong 2.2 kilowatts motor. So actually, yung 200 kilo na palay na yan, ay gagawin mo yan sa less than 1 hour. Sinagad na lang natin sa 1 hour. Okay? Ganito yan. Magiging total gastos mo ay 3,625 pesos. So, namuhunan ka ng palay at syempre sa kuryente sa 1 hour na gamit. Tingnan naman natin ngayon dito. Ang average recovery ng rice mill namin ay 67%. So, ibig sabihin, yung 200 kilo na palay ay magproduce ng 134 kilo na bigas. So, kaya ko sinabing wala pang 1 hour to kasi kaya ng machine mag-produce ng 150 kilo bigas sa isang oras. So, mahigit pa. Pero, ginawa na lang natin 1 hour. So, 1 hour, 150 at least kg yan. Pero, dito, 134 lang, sa 200 kg. So, tuloy natin. Ang aming rice mill po ay may kakayahang magpino ng darak at ipa. So, pwede mo ipakain sa mga alagang hayop. Sa 200 kilo na palay ay makakagawa ka ng 58 kilo na darak. So, wala kang itatapon o masasayang, no? Magagamit mo pa pang pakain ng hayop. So, ito ang mga kikitain natin, Sa bigas, imbes na 45 per kilo nung una, medyo mataas, gawin na lang natin 30 per kilo na lang para lahat sa'yo na magbilihan, Malapit na sa 20 pesos. Konti na lang. Anyway, so 134 multiply natin sa 30 pesos ay lalabas yan 4,020 sa bigas, And then, sa darak naman, 58 times 8 is 464. At least nabenta mo pa yung darak, Meron ka pang, may pakinabang pa siya. So, ang gross income mo, ito ang total na kinita. 4,484 pesos. So, dahil gumastos tayo, syempre, ng puhunan kanina ng palay na worth 3,625, ibabawas natin yan, syempre, sa kinita natin, Kasama na yung kuryente. So, ang suma total pala, so kaya naka-minus to, Ang suma total ay 859 pesos na lang yung profit mo. Okay, profit na yan, So, alalahanin nyo, 1 oras nyo lang yan ginamit yung machine. Meron ka ng 859 pesos. Okay? Kung 859 pesos yan, multiply mo yan sa 1 linggo, let's say araw-araw, pinapaikot mo yung puhunan mo. Let's say, di ba meron kang 4,484?
O di ibili mo uli ng palay yung 3,600. Meron ka ng profit nito, no? Kinabukasan, magtinda ka na naman. Okay? Kung 7 araw ka, o 1 linggo, wala kang pahinga. No? 1 oras, 1 araw lang trabaho mo, no? Yan lang ang ginagawa mo. 1 oras, 1 araw. 859 ang tubo mo o profit mo. Magkano yan sa 1 linggo? Times mo sa 7. Sa 1 linggo ay meron kang 6,013, no? Profit na yan, no? Labas na lahat dyan na ginastos mo. Kuryente, tsaka yung palay na ginastos mo. So, kung 1 linggo ay 6,013, meron tayong 4 na linggo sa isang buwan. Times mo yan sa 4 na linggo. Mag-a-average ka niya ng 24,000 pesos. Isang buwan pa lang to, ha. Profit na to, ha. Nabawi mo na yung puhunan mo sa rice mill. O, di ba maganda rin? Sa 1 linggo is 6,023. Lagyan natin to. Yan. So, hindi na masama kumita ng ganito, no? Profit, net profit na. Ito ay mababawi mo agad. Mali na to. Kasi ito yung previous, feasibility study, no? Ay mababawi mo agad kasi linagay natin sa buong isang buwan, no? Isang buwan. Yan. Nagamit ang machine. Pero tignan mo, isang buwan yan. Ilang oras mo ginagamit ang machine sa isang araw? 1 oras lang. Sobrang tamad mo pa niya, no? 1 oras mo lang pinatakbo yung machine. O, buong buwan, bawi mo na yung ginastos mo. O, multiply mo yan sa 4, 24,000 yan, no? Sa isang buwan, yung 7 times 4 is 28 days lang. Meron pang 29, 30, 31. May 3 days pa, no? So, ibig sabihin, plus 859 plus 859, ayan, 30 days. Pasok ka doon sa puhunan mo ng rice mill. So, isang buwan lang talaga, bawi mo na yan. Sa 1 oras na trabaho per day. Bukod pa dyan, may extra income ka pa, no? Dito. Ito yung pinag-uusapan natin ay ititinda mo lang yung giniling mong palay, no? Kiniskis mong palay sa machine. What kung meron pang mga kapitbahay mo na magpapakiskis ng palay sa'yo? So, meron kang dagdag na kita. Dahil ang aming mini rice mill ay may kakayahan mag-crush o magdurog ng mais at pulverize, magagawin niyang pulbos, yung mais, at magdurog, parang ginagawang rice. At mga coffee, turmeric, oyster shell, chili, adlay, mga beans, no? So maraming gamit ang machine. So, possibility, ang mga kapitbahay mo, merong papapulbos, magpapadurog, magpapagiling ng palay. So, i-charge mo sila doon, syempre, di ba? And by the way, ang charge sa kuryente, tandaan mo, para makuha mo yung profit mo, ayan, sa 1 oras na pagpapatakbo ng machine ay 25 pesos lang. So, ang dami mo nang magigiling na bigas niyan ng kapitbahay mo. Okay, bali dun sa unang video na in-explain natin, no, kung paano kikita sa mini rice mill machine. Bali, gumawa lang tayo ng halimbawa na patakbuhin yung machine ng 1 oras kada araw. So, hindi pa tayo masyadong seryoso sa negosyo, no? 1 oras lang pinapatakbo yung machine at may potential pala kumita na hanggang 25,000 pesos a month dun sa ating example. And then dito naman, let's say naging medyo seryoso na tayo, no? Gusto na natin talagang gawing serious business ito. Ito na yung hindi ikaw ang mag-ooperate. Siyempre, 1 oras ka lang dati. Ngayon, let's say, naisip mo, siguro magandang negosyo to. Magkakaroon na tayo ng
Hindi lang magtitinda ng bigas. Bali, ang gagawin naman natin ngayon ay kung paano tayo kikita dun sa service na magpakiskis ng palay. So yung mga kapitbahay mo pupunta sa'yo para magpakiskis ng palay, para maging bigas yung mga palay nila. So tingnan natin, ang calculation natin dito, kung titignan mo ay aabot pala tayo kahit hanggang 56,000 pesos a month. Diyan lang sa business na pakiskis. So, okay, magulat ha. Paano kumita ng 56k pesos a month? Bukod pa dun sa 25k pesos dun sa bigas na negosyo mo. Yung palay na binili mo, kiniskis mo ng sarili mo, and then nagkaroon ka ng 25,000 pesos a month. Dito ibang klase, 56,000 pesos. Paano yan natin kikitain? So, tingnan natin ha. Ang average cost ng pakiskis ng palay ay lumalabas na 3 piso, no? Kada kilo ng bigas. Okay? Sa isang oras ay makakagawa ka ng 150 kilo na bigas. So, 3 kaban yan, no? 3 pesos per kilo. Bali, ang sisingilin mo niyan sa 3 kaban na bigas dahil aabutin ka niya ng isang oras. Ibig sabihin, 3 pesos times 150 equals 450 pesos. Ayan, malinaw naman, no? So, ima-minus natin dyan, syempre yung kuryente na aabot sa 25 to 30 pesos na lang. Gawin na lang natin 30 pesos para kasi yung may mga sobrang gamit, no? Idagdag na lang natin. Pero ang average niyan is nandito lang around 25 pesos. Sobra na yan per hour sa kuryente. So, gawin mo ng 30 pesos kasama yung mga excess, no? So, kikita ka pa rin pala ng 420 pesos. Nag-uusap pa lang tayo dito sa 3 kabang bigas, no? 420 pesos. Kung sa isang araw ay sa tansya mo, kaya mong gumawa magtrabaho ng 8 hours. Siyempre, kailangan mo na ng operator niya, no? Ng tao. Kung sa isang araw ay 8 hours ka mag-operate na machine, ang total na kikitain mo pala ay aabot sa 3,360 pesos. Okay, labas na yung kuryente dyan. Napakasimple lang yan dahil 8, multiply mo yan sa 420 pesos equals 3,360 pesos. Yan, daily. Kung 8 hours a day ang operation mo. Meron kang isang tao, no? So, kung i-compute mo yan, sa buong isang linggo, let's say 5 working days ka lang, no? Walang Saturday and Sunday. Pahinga ka ng Saturday and Sunday. So, 5 araw ka lang sa isang linggo. So, yung 3,360 pesos mo ay mayroon kang total kita na aabot sa 16,800 pesos a week, no? 5 days a week ka lang. Okay? Yan na yung gross income mo, no? Siyempre, 5 days, multiply mo sa 3,360, meron kang 16,800 pesos na kinita. Siyempre, ibabayad mo sa operator mo. Let's say 500 per day yung operator mo. O 2,500 yan sa 5 araw na trabaho. So, meron ka pa rin kita na 14,300 pesos sa isang linggo. Labas na yung kuryente. Yung 5-day operation mo, ha? Labas na kuryente, labas na labor. Isang tao lang naman kailangan mo operator dyan. So, yan. Bali, 16,800 minus yung operator. Meron ka pang 14,300 pesos per week. Malinis na yan, ha? 5 days lang yan per week. Malinis na, no? Yan ang yung kinita mo. So, ilagay na lang natin na sarado natin sa 14,000 pesos. Yung 300, tanggalin na lang natin yan. Baka meron kang may mga other costs na panggagamitan dyan. Okay? So, gawin mo na lang 14,000 a week. 5 days. Ang net income mo. I-multiply mo yan sa 4 na linggo or 20 days. 20 working days. Meron nakaabang sa'yo, nakikitain pala na 56,000 pesos kada buwan.
Hindi kasama yung Saturday, Sunday niyan, ha? So, maganda pa rin, ano? 56,000 pesos kada buwan. Okay? Hindi kasama ang Saturday, Sunday. So, yan ang ating computation pag-operate ng mini rice mill machine sa pagkis-kis ng palay para sa mga kapitbahay mo. So, by the way, sinabi natin 8 hours a day, no? 56,000 pesos 8 hours a day. Okay? Sabihin mo na lang, ay, simple machine. Yung 8 hours, medyo mahabang oras yun. Medyo tamad ako eh. Gawin na lang natin kalahating araw. 4 hours a day na lang yun aming trabaho. Para hindi naman kami masyadong pagod. 4 hours a day. So, kung 4 hours a day, yung kalahati ng 56 mo, magkano yan? Meron ka pa rin 28. Ito yung 8 hours a day, ha? Neto na to, ha? 8 hours per day. Net income. Labas na lahat dyan. Pati labor, pati kuryente. Kung tamad ka, sabihin mo na lang, ay 4 hours a day na lang ako. Tsaka ayokong pumasok ng Saturday, Sunday. O di, hatiin mo yan, magiging 28K per month din yan, equals to 4 hours per day ang work, no? Net income na yan. So, ang ganda, no? Dahil kahit pala pa-easy-easy ka lang, kayang-kayang pala kumita ng ganitong amount per month sa 4 hours a day work, no? Hindi pa kasama, pahinga ka pa ng Saturday, Sunday. So, yan ang negosyo ng magkaroon ng mini rice mill. At gawin mong medyo seryosong business ito sa inyong lugar, no? Yan ang magiging income mo. So, ang kailangan mo lang dyan ay, kung talagang seryoso ka, syempre, kung personal use mo lang yung machine, yung sa experience namin, umaabot na ng 3 years yung aming machine. Personal use, tuwing may ani, meron kaming bigas na stocks. Umabot na ng 3 years, wala pang napapalitang parts. Ganon ka, kaganda, no? Syempre, kung magiging seryoso ka sa negosyo ng mini rice mill machine, ang kailangan mo lang dyan yung extra mga reserbang screen, no, ng rice, tsaka reserbang screen ng grinder. Magkano lang yun? O kung talagang serious ka, meron ka dapat reserva, no? Dahil yung mga nagpapakiskis sa'yo, hindi mo alam, minsan madudumi na yung mga palay nila, maraming bato, no? Nasasamahan ng bato, at magkakaroon ng problema dun sa pagkabungi ng screen, no? Nung rice mill screen tsaka yung grinder screen. So, maghanda lang kayo nun, okay na. Full operation na, at nakahanda ka dun sa posibleng magkaroon ng defect or pagka nabungi yung screen mo. So, yun ang magiging serious business mo about mini rice mill machine. Kaya naman, kung kilala nyo si Chinkitan, sa lahat ng sa top 10 na negosyo na recommended niya, ang number 1 ay ang rice business. Kung checkin nyo yung FB page ni Chinkitan, Mr. Chinkitan, yung napaka-popular sa Philippines about sa mga negosyo, pwede nyo i-check doon, no? Bakit niya nilagay sa top number 1 yung rice business. So, ayan po ang example. So, pera pa yung pera pa yung magtitinda ka ng sarili mong produce na rice, no? Bumili ka ng palay na 18, meron nga nakukuha pala 16 pesos. Ewan ko lang kung saan ko ba nakita yun. Meron 16 pesos, pero 18 pesos average, ganyan. So, bibili ka ng palay na dried na, 18 pesos, and then gagawin mong bigas. Okay? Magtinda ka ng bigas sa bahay. 1 hour mo lang o-operate yung machine doon. Yung iba nagsasabi, paano yan kung walang bibili sa'yo ng bigas? Di ba ang sabi ko, 30 pesos lang per kilo ang ititinda mo? 30 pesos lang.
no? Kung 30 pesos ang bigas na paninda mo, malamang sa'yo bibili yung mga kapitbahay mo. At hindi lang yan, no? Hindi lang yan. Baka bumili sa'yo yung mga nagtitinda rin ng bigas sa palengke. Kasi ang bentahan sa palengke, 40, 45, 50, ang tataas. So, kikita pa rin sila, no? Kunwari, benta nila ng 40 pesos, meron pa silang 10 piso per kilo na tutubuin dahil 30 lang kinuha sa'yo. So, yung example ko sa previous video na 134 kilo na magagawa mo sa sa 200 kilo na palay, yung 134 kilo na bigas, ang bilis lang yan maubos, no? Kung hindi man yung kapitbahay mo tingi-tingi bumili ng per kilo, ang bibili sa'yo niyan yung mga may negosyo na ng bigas, no? Dahil 30 pesos lang per kilo ang tinda mo. So, tutubo pa rin sila dyan ng malaki. So, yan po ang aking explanation about kung paano kumita sa mini rice mill machine business, no? So, kung talagang masipag ka, full operation ka ng 8 hours a day, 56K, malinis na yan monthly. Para lang dun sa pagkiskis ng palay, no? Pera pa yung tinda mo na bigas na nakaabang doon is 25K per month. So, kung kukumputin mo, 25K per month plus 56K per month, kaya mo pala kumita ng, magkano yan? 25 plus 56. Kaya mo pala po kumita ng 80 mil kada buwan sa negosyo ng bigas, no? Yan yung masisipag na, no? Yung seryosong mag-operate na ng bigas. Let's say, isa lang yung machine mo dito, no? Pinag-uusapan natin dito, isang machine lang. Paano kung dalawa yung machine mo? Paano kung dalawa yung machine mo na tumatakbo? Di doble yan. O, di ba? Doblehin mo yan. Yan kung nag-upgrade ka na, no? Naging dalawa na yung machine mo at very serious ka sa negosyong to at meron ka mga reserbang screen na handa para just in case mabungi, meron ka kagad pamalit. Ang dali naman i-operate ng machine at madali lang din magpalit ng screen. So, ganun kaganda ang negosyo natin ng bigas, no? Kaya naman nire-recommend namin sa inyo yung gumamit ng simpleng machine, no? Gaya ng aming machine. Ganun din ang nagagawa niya, no? Pero ang konti lang ng i-maintain mong parts. So, napakadali i-operate, madali mag-maintain, madali magpalit, madali mag-kumpuni. So, yun ang advantage niyan. Kumpara naman dun sa malalaking machine na unang-una, hindi mo ma-move kung ng pwesto, ng lugar. Kailangan mo ng malaking space at maraming mga moving parts na kailangan mo i-maintain na prone din masira, no? At ang mamahal pa ng price ng mga parts. So, dito na ako sa maliit, no? Sa simple lang. Okay? So, 150 kg per hour at least ang magagawa mo dyan. So, yan po muna. Ito po si Simple Machine PH. Kung meron kayong katanungan, mag-message lang kayo sa amin. Maraming salamat po. Since 2018, Simple Machines PH has been working with trusted agricultural machine manufacturers in China as a direct sales partner, helping connect Filipino farmers and agri-entrepreneurs with practical and affordable farm machinery. If you're interested in sourcing similar machines for farming or business opportunities, feel free to reach out to us.